Hello po mga kanegosyo ma'am, my name is Rochelle. Maraming salamat sa iyo sapagkat dinalo mo yung ating munting tahanan. Kung nakikita mo dito sa aking YouTube channel ay wala pa akong mga subscribers sapagkat bago lamang po ito na aking YouTube channel, okay? So dito ay pag-uusapan natin ngayon kung paano ba natin gagamitin yung ating credit card. Katulad po nito sa ating pagnenegosyo. Okay po? So, ginagamit ko po ang aking credit card sa akin pong munting negosyo na sari-sari store. So, pwede ka bang gumamit ng credit card kapag nag-uumpisa ka pa lamang sa iyong negosyo na sari-sari store o kaya grocery store? Ang sagot ko po ay depende, okay? Sa akin po kasi ay nag-umpisa talaga ako dito sa aking sari-sari store na 6,000 po yung cash na aking ipinuhunan. So, bumili lamang po ako ng iilang items, siguro mga tag-anim na piraso. Yun po yung mga binili ko sa iba't ibang klaseng items. So, yung mga basic needs lamang talaga. So, ano ba yun? Sa mga betchin, bagoong, mantika, sabon, shampoo, ayan. So, yung aking mga yung aking mga snacks, yung mga chichirya noon ay kakaunti din lamang. Okay. Pero nung naging maayos na yung takbo ng ating negosyo kasi na-start ko ito during the time ng pandemic. So, yung pandemic natin, 'di ba, parang March or April. So, na-start ko yung aking munting sari-sari store ay noong August 2020. So, bakit ba ako nag-start na magkaroon ng sari-sari store? Kasi dahil na rin sa pag-encourage nung aking pong mga ka-churchmate, kapag mamaya po ipapakita ko sa inyo yung location po ng aking sari-sari store para sa ganun ay magkaroon po tayo ng kaunting idea kung bakit kailangan ko talagang magtayo ng sari-sari store, although noon ay ayoko talaga. Sa usapang credit card, nung napapatakbo ko na ng maayos yung ating munting tindahan, so eto din kasi nakailang pa-renovate na din itong ating tindahan. Nung nakaipon ako, nung may nakuha akong pera doon sa aking pagre-retire, meron pala akong naitabi na konti doon sa aking retirement talaga kasi nag-retire ako 2019. So, ayun, tapos pumunta tayo ng bansang UAE, nakipagsapalaran tayo sa Dubai, and then before nga mag-pandemic ay umuwi din kaagad tayo kasi nga medyo mahirap din doon kung wala ka talagang kung nagbabayad ka ng upa, ng renta, ng bed space, yung pagkain mo, yung transportation, tapos syempre 'di ba lockdown, kumbaga walang trabaho po noon doon, okay? Kasi yung industry natin ay wala naman tayo sa mga hospitals, yung mga needs talaga na dapat na pumapasok, yung mga nasa frontliner. So, hindi naman kasi yun yung ating naging trabaho doon. So, talagang during that time ay mawawalan tayo ng pinagkakakitaan. So, imaginein mo, ang laki ng binabayaran mo sa bahay, sa iyong bed space, yung pagkain mo pa, and then, yung iba mo pang mga basic needs. Although, nandun naman yung kapatid ko na pwede kong hingan ng tulong, kaya lang, ayoko naman kasi na umaasa kasi meron din siyang pinagkakagastusan, 'di ba? So I decided na umuwi na lamang ako ng Isabela. By the way, taga Isabela po pala ako. So ako po ay isang Ilocana. So kung may mga subscriber po ako na Ilocana, so located po ako sa Jones, Isabela. Okay po? So, ayan. So, kaya din po pala ako nagkaroon ng credit card kasi na-acquire ko po ito during the time na nagtatrabaho pa po ako sa kumpanya. So, yung aking pinaka-last job ay tumagal po ako doon ng halos 13 years. And then, so hanggang sa mag-early retire ako. Pero marami na din naman akong ibang napasukan pa na trabaho before po doon. So, yon, nagkaroon ako ng credit card kasi nga po nagtatrabaho po ako noon dati sa kumpanya. Ayan, so papaano nga tayo magkakaroon ng credit card mga kanegosyo moms kung hindi naman nga tayo formally employed na. Okay po, so ang nakikita ko pong solusyon dyan, kung meron po kayong mga deposit account, let's say sa Union Bank, sa BPI, sa RCBC, o kaya sa Metrobank, ay pwede kayong mag-request na bigyan po kayo ng credit card. Okay, by the way po pala, sa susunod po natin na vlog, i-discuss po natin kung paano tayo magkakaroon ng ATM card sa Union Bank na hindi na natin kailangan pang pumunta doon sa branch para mag-apply, lalo po kung tayo po ay nakatira sa
sa baryo, 'di ba? So napaka-hassle na pumunta pa tayo doon, mamamasahe tayo, tapos hindi pa natin kaagad makukuha yung ating ATM card na in-apply. So yung ating ATM card. So katulad po yung sa akin, dineliver po dito sa bahay. So nasa baryo po tayo pero dineliver po dito. Saka napaka-importante po, yung Union Bank sa akin, napaka-importante kasi ginagamit ko yun sa aking mga online transactions, yung pagbabayad ng mga bills, yung pagbabayad ng mga credit card. So yan, so kumbaga pumupunta tayo sa bangko kahit mga once a month na lamang po lamang, kasi 'di ba sa ating mga negosyanteng mami, so mahirap para sa atin na umaalis-alis lagi sa atin pong mga negosyo, lalo kung wala tayong maasahan na magbantay sa atin pong tindahan. Yan po mga kanegosyo ma'am, tuloy po natin yung ating discussion tungkol po sa paggamit po ng credit card. O let's say itong aking RCBC bank card, ginamit ko po itong pang purchase noong June 17, which yung due po is nasa 28,700 pesos. Okay? So, tandaan po natin is June 17. Okay po? Then, dumating yung aking billing, yung aking SOA ng July 10. Okay po. So, July 10. So, bibilangin natin from June 17, from June 18 hanggang June 30. So, ilang days po yun? 12 days. Okay po. And then, from July 1 hanggang 31 is 31 days. So, pag-addin po natin yon. So, 30, 40, 43. Plus, ayan, 43 days. And then, yung ating due date is August 3. Okay po? So, kumbaga, yung 43 days na yon, na nasa atin yung product, and then nabenta na natin, ay babayaran pa natin sa August 3. Which is, nasettle ko na din naman, then, ng buo, yung ating kinuhang product. Okay, so ayun. So kumbaga, yung produkto, nabenta na natin sa loob ng 43 days. Sabihin natin 40 days na lang, okay? Isang buwan mahigit. Nabenta na natin yung product, and then saka pa lamang tayo magbabayad po sa bangko. O, diba? Kumbaga yung ating perang hinahawakan ngayon ay mapapaikot pa natin yon sa ibang mga bagay. Let's say sa pagbili ng soft drinks, ng mga debote, kasi sa mga supermarket, di ba wala naman mga deboting soft drinks, and then yung mga frozen items, although meron, pero hindi naman tayo kumukuha doon. Kumbaga, bumibili ako ng frozen items sa isa pang nagsusupply sa akin na rolling. Then yung itlog, mantika, asin, so bagoong, minsan sa bagoong kinukuha ko nilang sa maliliit na mga grocery store na local dito po sa amin. So, ayan po mga kanegosyo ma'am. So, yun po yung technique na ginagawa ko para sa ganoon ay ma-maximize ko yung number of days na maibenta ko muna yung produkto bago ko po siya gamitin. So, ganun din, same process din lang po sa aking ProLife na Robinsons credit card. So, same lang. So, meron din akong cut-off sa sarili ko na sinusunod kung kailan ako magpa-purchase. Para sa ganun ay hindi sila nagsasabay. Okay, kasi yung aking RCBC bank card, usually ang aking due date dito is every 3rd to 5th of the month. And then yung aking naman Robinsons credit card is every 13th to 15th of the month. So minsan hindi magkapareho yung due date na ibinibigay po sa atin. Pero hindi tayo nagbabayad sa due date kaagad o due date sa mismong due date. Hindi tayo doon nagbabayad, kundi nagbabayad tayo in advance. Kasi nga, 'di ba? Yung ginagamit kasi natin sa pagbabayad ng ating mga bills, lalo na yung sa credit card, is through online banking. So, may clearing kasi yon. So, dapat 3 days before yung iyong due date ay dapat nakapagbayad ka na, para sa ganon ay hindi ka abutan ng cut-off period. Okay? Kasi kapag nagbayad ka ngayon, let's say due date ko ngayon, August 3, ngayon din ako nagbayad sa online banking, o hindi naman agad-agad yon na ipopost sa bangko. So, dapat meron kang allowance lagi na 3 days before yung iyong
due date. Okay? So, I hope po mga kanegosyo ma'am, nabigyan ko po kayo ng tips kung paano natin gamitin yung ating mga credit card sa atin pong pagnenegosyo. So, ayan, pumunta ka sa iyong bangko at magtanong ka na kung paano ka magkakaroon ng credit card para sa ganon ay mas mapakinabangan po natin yon sa atin pong mga negosyo. Yan po, so kung sa tingin mo nakatulong itong video na ito sa iyo para sa iyong pagnenegosyo, please bigyan mo naman ako ng like, mag-subscribe ka na din, and then mag-comment ka para sa ganon, sa susunod pwedeng yun ang i-discuss natin sa usapin po na credit card at sa iba pa pong mga bagay. Okay? So, bye-bye and happy selling po sa atin pong mga kanegosyo mamis. Ayan, hello po mga kanegosyo mamis. Ito po yung aking munting tindahan. So, nasa tabi po talaga ng daan at talagang dinadaanan po ito ng high school. So, katabi ko po ang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Kaya talagang marami din pong bumibili dito, lalo na kung araw po ng mga pagsamba. And then, kasunod po niyan is yung high school na. Okay po, so dito po sa baba, nandyan po sa baba nitong daanan na ito, yung amin pong pinaka-highway. And then, kaya bago sila pumasok sa school, yung mga bata pag umaga, tanghali, hapon, yan, dito talaga sila dumadaan sa ating tindahan para tumambay kasi naka-free wifi din tayo. Syempre, gustong-gusto yan ng mga kabataan. So, ayan po. So, iyan naman po yung area kung saan ako nagtitinda ng siomai, ng kwek-kwek, ng gulaman. Ayan, sa area po na yan. So, ayan, naayos na po yung ating tindahan.